Mga kaibigan, ang buhay ng tao ay may hangganan. Hindi nga lang alam ng tao kung paano at kung kailan. Ngunit ano ang paniniwala ng ibang tao kapag dumating na ang kamatayan? Panoorin po natin ito. Sa iba't ibang kabihasnan, kultura, pananampalataya, at kapanahunan ay may mga sinusunod na kaugalian kaugnay sa paggunita at patuloy na pakikipag-ugnayan di umano ng patay sa mga buhay. Isang araw sa bawat taon ang inilalaan bilang paggunita sa tradisyon patungkol sa mga mahal sa buhay na yumao. Ang kaugaliang ito at ang mga ginagawa kaugnay nito ay nagpasalin-salin na sa loob ng daan-daang taon. Sa maraming Pilipino ay malalim na naipunla ang pagpapakita ng malabis na paggalang at paggunita sa mga yumaong mahal sa buhay. Isang halimbawa ang mga yumao sa Sagada at ang kaugalian sa Cordillera kung saan ang namatay na ama ng sambahayan ay inililibing sa hangganan ng kanilang bahay sa paniniwala na magsisilbi siyang bantay sa kanyang pamilya. Sa ibang tribo ay may kaugalian na inililibing ang namatay kasama ang kanyang mga damit, alahas at iba pang mahahalagang bagay upang madaling tanggapin sa di umano'y kabilang buhay ang may masaganang pabaon kaysa sa kakaunti. May paniniwala pa na ang patay ay may kaugnayan pa rin sa mga buhay sa tuwing nagpaparamdam sa kakaibang halimuyak ng bulaklak, kandila o pabango, o mga tunog tulad ng mga yabag o pagbubukas ng pinto o biglang ihip ng malamig na hangin sa loob ng saradong silid. Sa makabagong panahon na lubhang mabilis ang pag-unlad ng agham at teknolohiya, ay marami pa rin ang naniniwalang maaaring magkaroon ng komunikasyon ang mga nabubuhay sa mga taong namayapa na. Sa tuwing sasapit ang All Souls Day at All Saints, parte pa rin sa paggunita ng paghahanda ng mga pagkain o mas kilala bilang atang. Ito ay paniniwala na kung maghahanda ng paboritong pagkain ng namayapa, ay matutuwa sila sa kabilang buhay. At ang nakasinding kandila naman, di umano, ang magsisilbi nilang gabay para pumunta sa lugar na paborito nilang puntahan noong nabubuhay pa sila. Sa iba't ibang media platforms ay kapansin-pansin din ang pakikipag-usap ng mga buhay sa mga yumaong mahal sa buhay. Kung susuriin, meron kayang basihan ng mga tradisyong ito na patuloy na ginagawa maging sa makabagong panahon? Ano nga bang nangyayari sa katawan, espiritu at kaluluwa ng tao kapag namatay na? Ang mga paniniwala bang yan ay sang-ayon sa itinuturo ng Biblia? Sagutin po natin yan sa kabuuan ng programang ito, ang Iglesia ni Cristo. Welcome po sa programang ito, ang Iglesia ni Cristo. Makakasama po natin ngayon sa gagawin natin pagtalakay ang kapatid na Lemuel Solano. Isa rin pong ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Magandang araw po sa inyo, kapatid na Lemuel. Magandang araw din po sa inyo, kapatid na Glenn. Opo, ang tatalakayin natin ngayon, kapatid na Lemuel, ay kaugnay ng iba't ibang paniniwala po ng tao tungkol po sa isang taong namatay. Para po maayon sa Biblia, yung tataglaying paniniwala ng tao, alamin po muna natin, kapatid Lemuel, ano-ano po ba yung mga sangkap na bumubuo sa tao? Basahin po natin ang nakasulat, kapatid na Glenn at mga kaibigan, dito po sa unang Tesalonica 5:23. At pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, ang sabi po ni Apostol Pablo, ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo. Kaya malinaw po na batay sa mga aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia, tatlo po ang bumubuo sa tao. Espiritu,
kaluluwa at katawan. Isa-isahin po natin yan, kapatid Alem. Opo. Yun namang katawan, alam naman ng mga nakasubaybay po sa atin yun, yung physical na anyo, di po ba, ng tao. Ano po yung espiritu na sangkap po ng tao? Basahin po natin ang nakasulat dito po sa Genesis 7:22. Ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan sa atin. Ang bawat may hinga ng diwa ng buhay sa kanilang ilong, lahat na nasa lupang tuyo ay namatay. Mga kaibigan, dito po sa atin pong binasa ay may binabanggit na bawat may hinga ng diwa ng buhay. Yun po bang diwa ng buhay na binabanggit, kapatid Alem? Iba pa ba yun dun sa espiritu na sangkap nga ng tao? Alamin po natin mula po sa Biblia, mga kaibigan, ng sagot sa inyo pong katanungan. Basahin natin ang pahayag dito po sa Lucas 23:46. Ganito po ang pahayag ng banal na kasulatan. At si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito ay nalagot ang hininga. Mga kaibigan, nang ang atin pong Panginoong Hesukristo ay nasa krus, bago po siya malagutan ng hininga, ay sinabi niya sa ating Panginoong Diyos, sa mga kamay mo ay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Sa makatwid, mga kaibigan, ang espiritu po, yun po ang diwa ng buhay. Yun din ang hininga, kapatid na Lem. Ngayon, ano naman po yung kaluluwa na sangkap din ng tao? Alamin din po natin mula po sa Biblia. Dito naman po sa 2 Korinto 4 ang talata po'y 16. Ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo, mga kaibigan. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Mga kaibigan, ang kaluluwa po, yan po ang pagkataong loob. Ano po ang dapat nating mapansin? Kung gayon, mali po yung paniniwala ng iba na ang espiritu, yun din daw ang kaluluwa. Ano po? Sapagkat kung babasahin po natin sa Biblia, dyan po sa Hebreo 4:12, ay ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo sa atin. Pakinggan po ninyo, mga kaibigan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Kaya malinaw na malinaw po, mga kaibigan at kapatid na Glenn, na talagang hindi po iisa yung kaluluwa at yung espiritu. Magkaiba po yun. Sa makatwid, mga kaibigan, sa pamamagitan po ng mga talata ng Biblia ay naipaunawa po sa atin ang magkakaibang sangkap na bumubuo sa tao. Ang katawan, espiritu, at ang kaluluwa. Ngayon, kapatid Alimwell, alamin naman natin, ano po ang nangyayari sa iba't ibang sangkap na yan na bumubuo sa tao pag ang tao ay namatay na? Unahin po natin ang katawan at ang espiritu, kapatid na Glenn at mga kaibigan. Basahin po natin ang itinuturo ng Biblia. Dito po sa Ecclesiastes 12:7. Ganito po ang nakasulat. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Mga kaibigan, ayon po sa ating binasa, ang atin pong katawang lupa, yan po'y manunumbalik sa lupa o magiging alabok. Ano naman pong mangyayari doon sa espiritu pag ang tao po'y namatay na? Ayon po sa ating binasang talata, mga kaibigan, ang ating espiritu o yung hininga ng buhay, yung diwa ng buhay, ay magbabalik po sa ating Panginoong Diyos na nagbigay po nito sa atin. Yung kaluluwa naman na sangkap din ng tao, ano naman po mangyayari pag ang tao ay namatay na? Alamin din po natin mula po sa banal na kasulatan. Ganito naman po ang ating mababasa dito sa Ezekiel 18:4. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Mga kaibigan, ang sabi po ng ating Panginoong Diyos, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ibang-iba po yan sa paniniwala po ng iba na ang kaluluwa raw ay hindi po namamatay. Opo, kapatid na Glenn. Sa makatwid, mga kaibigan, pagkamatay po ng tao, ganito po ang nangyayari sa tatlong bumubuo sa kanya. Ang espiritu o ang hinga ng buhay, yun po'y bumabalik sa ating Panginoong Diyos. Ang katawan ay bumabalik sa lupa at ang kaluluwa ay namamatay. Mga kaibigan, isipin po natin ito. Kung ang katawan ay bumabalik sa lupa
ang espiritu o diwa ay bumabalik sa Panginoong Diyos. At ang kaluluwa o pagkataong loob naman ay namamatay, alin po sa tatlong ito ang babalik o magpaparamdam o magpapakita pa sa mga naiwang buhay? Yan kasing paniniwala po ng ibang mga tao, kapatid na Lemuel, na kapag ang tao raw namatay, ay bumabalik daw, dumadalaw daw doon sa kanilang mga naiwan. Ngayon, alamin natin, kapatid na Lemuel, ano ang lalong nagpapatunay na talagang hindi naman na bumabalik ang isang taong namatay na? Ito po ang nagpapatotoo dyan, kapatid na Glenn. Basahin po natin itong nakasulat dito sa Job 7:9 hanggang 10. Ganito po ang pahayag. Kung paanong ang ulap ay napaparam, napapalis, pag pumanaw ang tao, di na siya magbabalik, hindi na siya makauuwi kailanman, at ang kanyang alaala ay ganap ng mapaparam. Mga kaibigan, nais po naming bigyang diin sa inyo yung sinabi ng Biblia. Ang sabi po, pag pumanaw ang tao, di na siya magbabalik, hindi na siya makauuwi kailanman. Kaya yun po yung patotoo nung nabanggit po ninyo, kapatid na Glenn, kanina, na hindi na pagkamatay ng tao, hindi na siya babalik para dalawin o kaya naman ay magparamdam daw dun sa kanyang mga mahal sa buhay. Bakit po kaya, kapatid na Lemuel, hindi na makababalik ni makakauwi kailanman yung taong namatay? Sapagkat ganito po ang mababasa po natin, mga kaibigan, dito po sa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Alam ng buhay na siya'y mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapuot, pagkainggit, ano pat wala silang namamalayan sa anumang nangyayari sa daigdig. Mga kaibigan, ang sabi po ng Biblia, ang patay ay walang anumang nalalaman. Bakit po, mga kaibigan? Dahil ang patay ay wala na pong namamalayan sa anumang nangyayari sa daigdig. Kung gayon, kapatid na Lemuel, yung ginagawa po ng iba, yung mga naiwang buhay, yung mga kaanak po nila na pagpaparasal, di po ba? Ginagawa yun doon sa mga taong namatay na. Yun ba may kabuluhan pa kaya? Wala na pong kabuluhan yon, kapatid na Glenn. Pati yung ginagawa nila na pagtitirik ng kandila, na di umano ay para dun sa mga namatay po nilang kamag-anak, pagpapamisa, at iba pa, wala na pong anumang magagawa yon para dun sa kanilang mga kamag-anak na namatay. Ngayon, ano pa po ang nawawala po sa patay? Bukod po doon, wala nang pag-asa. Anya sa Biblia, nawala na po pati yung kanilang pag-ibig, pati yung kanilang pagkapuot at pagkainggit. Ang patay po ay wala nang pakiramdam, wala nang kamalayan, mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, ito po ang dahilan at ang Iglesia ni Cristo ay hindi po nakikiisa sa tinatawag na undas o Todos los Santos at Halloween at mga katulad po na pagdiriwang ng ibang relihiyon. At hindi lang po yung mga okasyon na yon, kapatid na Glenn, kundi yung mga gawa na may kinalaman sa mga yon, mga kaibigan, hindi po natin dapat gawin sapagkat labag po sa aral ng Biblia. Labag din sa Biblia, kapatid na Glenn at mga kaibigan, yung pakikipag-usap sa mga patay. Sapagkat yun nga, kapatid Alim, ay nauuso ngayon, di ba, sa social media. Nagpo-post doon na kinakausap yung kanilang mga kaanak na namatay na, di po ba? Inihahabilin pa nila yung kanilang sarili, kapatid na Glenn. Hindi po ba? Sila. Pero dapat po nating tandaan, mga kaibigan, ang pahayag ng Biblia kanina na yung mga patay, wala nang nalalamang anuman. At tayo, wala na tayong magagawa para sa kanila. Kaya kung paanong labag din yung pakikipag-usap nga sa taong namatay na, labag din po sa aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia, yung ginagawa ng iba na meron silang mga medium na ginagamit, di umano, mga spirit na sa medium pamamagitan daw. po noon, ay nakakausap nila yung kanilang mga kaanak na namatay na. Di ba ba? Opo, yun po'y hindi po sang-ayon sa nakasulat po sa Biblia, kapatid na Glenn. Ibig bang sabihin, kapatid na Lemuel, kapag ang tao namatay na, wala na siyang ibang haharapin? Bago po ninyo sagutin yan, kapatid na Lemuel, mga kaibigan po namin, yan ang aabangan natin sa amin pong pagbabalik. Welcome back po, mga kaibigan. Ang naiwan po nating tanong, kapatid Lemuel,
Pag ba ang tao namatay na, wala na po bang haharapin ng tao pagkatapos nun? Alamin po natin ang sagot, mga kaibigan. Dito po sa Juan 5:28 hanggang 29, ganito ang pagtuturo ng Biblia. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumagawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Mga kaibigan, sana po ay napansin po ninyo na kapag ang tao po ay namatay, hindi pa po yun ang katapusan. Kumbaga, hindi pa yun ang The end. di po ba? Sapagkat ayon po sa banal na kasulatan, sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Ano pong mangyayari po sa mga patay matapos po silang mabuhay? Opo. Mayroon pong dalawang kahihinatnan ng tao, kapatid na Glenn, na nakasama sa pagkabuhay. Ano po? Isa ay bubuhayin para po pagkalooban ng buhay na walang hanggan. At ang isa naman po ay parurusahan. Ang problema, kapatid Lemuel, yan nga ang kiniklaim ng iba, di ba? Lalo na kapag yung kanilang kaanak ay taong namatay na, doon na sinasabi ng mga taong nabubuhay pa. Ang bait-bait pa naman yan nung siya'y nabubuhay pa, di ba? Tumutulong sa kapwa. Yan pa naman ay napakabuting tao. Ngayon, kapatid Lemuel, sino po ang tiyak na magtatamo ng buhay na walang hanggan? Ayon po sa Biblia. Yan po'y tiniyak ni Apostol Pablo, kapatid na Glenn at mga kaibigan. Babasahin po natin ang kanyang pahayag dito po sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Mga kaibigan, maliwanag po mula sa pagtuturo ng Biblia na ang tiyak po natatanggap ng buhay na walang hanggan ay ang mga nangamatay kay Kristo na kasama po sa unang pagkabuhay na mag-uli sa pagparito po ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, tama po na habang tayo ay nabubuhay, maging mabuting tao, ginagawa natin kung ano yung tama. Pero habang tayo po ay nabubuhay, ngayon ang pinakatamang panahon para magawa natin yung bagay na ikatitiyak natin sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan, pagbabalik ng Panginoong Hesukristo o pagdating po ng araw ng paghuhukom. Yun nga yung matiyak po natin na tayo na kay Kristo. Ngayon, alamin natin, kapatid Lemuel, alin po ba yung kay Kristo? Madaling sabihin kasi ngayon, kapatid na Glenn, na ako kay Kristo ko. Di ba? Kasi maraming nagsasabi niyan, maraming nagkiklaim niyan. Pero mga kaibigan, kung tatanungin po natin ang ating Panginoong Hesukristo, sino ba yung sa Kanya? Di ba? Alin po ang kay Kristo? Pakinggan po ninyo, basahin natin ang nakasulat. Dito po sa Mateo 16:18, ganito ang kanyang pagtuturo sa atin. Dinggin ninyo, mga kaibigan. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Mga kaibigan, maliwanag po ang banggit ng ating Panginoong Hesukristo dito tungkol sa kung sino yung sa Kanya. Ayon sa ating Panginoong Hesukristo, itatayo ko ang aking iglesia. Kapatid Lemuel, alin po yung iglesia na sinabi ng Panginoong Hesukristo, aking iglesia? Ganito po ang pagtuturo ng mga apostol, mga kaibigan. Babasahin po natin ang nakasulat. Dito po sa Roma, 16, ang talata po ay 16. Pakinggan po ninyo ito. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Kaya mga kaibigan, napakaliwanag po mula po sa pagtuturo ng Biblia na ang iglesyang kay Kristo walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Kaya mga kaibigan, habang tayo po may buhay pa, humihinga pa tayo, di ba? Habang tayo po ay may lakas, tiyakin po natin na mapaghandaan po natin ang pagbabalik ng atin pong Panginoong Hesukristo sa paraang nasa loob tayo ng iglesia ni Kristo. Nang sa gayon po, mga kaibigan, makasama tayo sa unang pagkabuhay na mag-uli. Gano'n po ba kadakilang kapalaran ng
naghihintay, kapatid Alimel, sa mga makakalakip o makakasama sa unang pagkabuhay na maguli. Ganito naman po ang itinuturo dito po sa Apokalipsis 20, 6 at 14. Pakinggan po ninyo mga kaibigan. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Mga kaibigan, napakapalad po pala ng makasama sa unang pagkabuhay na maguli ng mga kay Kristo o ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat ayon po sa Biblia, wala nang kapangyarihan sa kanila, kapatid na Glenn. Yung ikalawang kamatayan o yung kaparusahan doon sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Sapagkat kapag ang isang kaanib sa Iglesia ni Kristo inabutang buhay sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, yung kamatayan hindi na po niya mararanasan. Tama po. Pero kung ang isang kaanib sa Iglesia ni Kristo abutan namang patay, makakasama siya doon sa unang pagkabuhay na maguli. Ngayon, Patid Alimel, saan naman po maninirahan magpakailanman ang mga tapat na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Dito po mga kaibigan, sa Apokalipsis 21, 2 at 4 ay itinuro po yan ng Biblia. Dinggin po ninyo. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Mga kaibigan, ayon po sa Biblia, sa bayang banal po maninirahan ang mga tapat na kaanib sa Iglesia ni Kristo. Doon po, wala nang pagluha, wala na pong dalamhati, wala nang hirap, higit po sa lahat, wala na pong kamatayan. At nawa po, mga kaibigan, ay doon tayo magkasama-sama. At nawa po'y makatulong sa inyo itong ginagawa po nating mga pagtalakay. Takwil na po natin yung iba't ibang paniniwala na pinaniniwalaan po ng napakaraming tao ngayon na yun naman po'y labag sa aral ng atin pong Panginoong Diyos. At matiyak naman po natin na habang may buhay tayo, habang may lakas tayo, magawa po nating mapaglingkuran ang nag-iisa, ang makapangyarihan, ang tunay na Diyos sa paraang magsama-sama po tayo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, pinakahangad po ng programang ito na matupad ang napakadakilang hangarin ng ating Panginoong Diyos na isinasaad sa unang Timoteo 2:3-4 na ang lahat ng tao'y maligtas at makaalam ng katotohanan. Bago lamang po tayo magtapos ay inaanyayahan po namin kayo sa isa pong panalangin. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Opo. Muli mo pong ginamit na mabisang kasangkapan ng palatuntunang ito upang makarating sa mas lalong maraming tao ang iyong mga katotohanan. Amen. Ang maghahatid po sa amin sa pangako mo pong kaligtasan. Amen. Ipinaunawa po sa amin, Ama, kung paano namin matatamo ang pangako mong buhay na walang hanggan. Sa paraang habang buhay at malakas kami, sikapin po ng bawat isa sa amin, makabilang at manatili kami sa loob ng tunay na iglesia, sapagkat dito po namin matatamo ang pangako mong gantimpala. Pinagpala mo na pong bawat isa sa amin, pinagpala pong kabuuan ng iglesia at ang aming namamahala. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen.